dito na tayo sa panglima natin topic. No? Kay Daryl Yap at doon sa Pepsi Paloma. Naku po. Eto na mga kababayan. Mukhang malungkot yung kampo ni Direk Daryl Yap. Balita sa News 5. No? Inanunsyo ng direktor na si Daryl Yap na hindi maipapalabas ang pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma sa mga sinehan sa Miyerkules, February 5. Aray ko po, Lord. Alam niyo ho mga kababayan, pag gumagawa ng pelikula, alam ko, diyan pa lang po mag-uumpisa na bumawi yung mga producer, no? Siyempre, kapag may mga bumibili na ng ticket, etc., tapos hindi maipapalabas. Tapos makikita natin sa sinehan, no? Si Cheryl, late, pumapasok. Sabi natin kay Cheryl, oh, tapos na yung palabas. Hindi, shout out sa iyo. Oh. Paliwanag ni Yap, hindi nila nakumpleto ang mga dokumentong hinihingi ng Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB. Pinag-iisipan niya ang posibilidad na una itong ipalabas sa ibang bansa or sa streaming platform. Ayan, yan ang maganda dyan mga bossing. No? Kung talagang ilalapag nila sa Facebook or sa YouTube or kung saan mang platform yan mga bossing. Kasi kapag Facebook, YouTube, mga bossing, pag dito sa social media platform, wala pong MTRCB eh. Ano po, walang ganun-ganun mga kababayan. So ngayon, tingnan natin kung mailalapag talaga nila yan, mga kababayan. Ano ang pahayag niya dito? Oh, pahayag! Ipinapaabot ko po sa lahat ng nakasubaybay na bigo po ang panig ng inyong lingkod na agarang makumpleto ang mga dokumentong hinihingi ng pamunuan ng MTRCB. Oh, mamaya pakita natin kung ano ba yung mga dokumento na hinihingi nila. Bakit hindi naibigay? Bakit na late? Ano? Kaya't imposible pong maipalabas sa mga sinehan ang ating pelikula sa February 5. Wala. Pinag-iisipan na rin ang posibilidad na maunang maipalabas ito sa labas ng bansa. Aba. Or ipagpaliban na ang pagpapalabas sa sinehan at mag-focus na lang sa streaming platforms. Kung ano at anuman, agad itong nalalaman ng publiko. Sakit sa ulo niyan, mga bossing. Hindi na naipalabas yung pelikula, tapos meron pang kakaharaping kaso. Magkano yung hinihingi ni bossing? 35 million? Ang laki ho nun. Tinalo pa ni Daryl ang DOJ sa paghuhusga. May reenactment sa mga sabi-sabi. Eto ho, mga bossing, no? Ano nga po ba at bakit hindi matutuloy? Ano yung late nila o hindi nila maibigay? Nasaan ba dating Pangulo? Oh. Eto, mga kababayan. Sabi dito, inano ko na lang, in-screenshot ko na lang, tapos pinakita dito sa inyo. In a press statement, MTRCB said the film is not being reviewed. Ito nga yung pinag-anuhan nila, no? Na, kumbaga sabi ng MTRCB, hindi namin nire-review. Ano? Hanggat kulang yung kanilang requirements. To set the record straight, the MTRCB registration unit could not accept the material submitted by the representative of Pinoy Flix because the Legal Affairs Division required the distributor sila Daryl Yap to provide 3 specific requirements, no? Such as certificate or clearance of no pending criminal, civil, or administrative case from the regional trial court. Di ba nagpasa o nagkaso ang kampo ni Vic Soto, mga kababayan, sa kanila? Civil siguro yun. Civil? Pero parang libel eh. Ang libel po, criminal na kaso po yan sa Pilipinas, mga kababayan. Ang criminal po na kaso, may kulong po. Ang civil, ang walang kulong, mga bossing.
di ba may pending, o di ba ibig sabihin pending yun. So yun yung hindi nila maipasa. Na maipakita na wala ang kasong nakapending na kriminal o civil o administrative case from the RTC and the Department of Justice. And the Office of the City Prosecutor. So, ayun po yung dahilan, mga kababayan. Kailan pa maipapalabas yan kung sakali? Mukhang bomalabs na ho. Hanggat hindi pa tapos. Yung kaso na yun. Di ba? The MTRCB called the attention of Pinoy Flix and Entertainment Production to follow the standard review process and ensure compliance with PD 1986, which govern the regulation of film and television content in the Philippines. Ang mamahal pa ho yata nung mga celebriting gumanap doon. Nandoon yung Mon Compiado. Magaling yung Mon Compiado na yun. Ano po? At yung iba pa na mga sikat na artista nila. Tapos ganun, hindi maipapalabas. Ang sa akin naman ho, mga kababayan, no? Kasi ang Pilipino ganito To be fair naman sa kanila. Ang Pilipino ganito no? Kapag kayong tipo bang pag nauudlot talaga at parang nararamdaman nila na tipo bang hindi ipapalabas, mas lalong hahagilapin ng mamamayang Pilipino yan. Yan ang kagandahan nila. Kaya lang, kapag ka ipinost to sa Facebook o sa YouTube, mga bossing, magkakaalaman lalo yan. Ano po? Malamang talagang ang views niyan milyon-milyon ang views niyan, mga boss. Pero, ang tanong natin, ano kaya ang magiging reaksyon ng kampo ni Bossing Vic kapag sa mga mainstream media, sa mga YouTube, sa mga Facebook o do sa mga platform na social media nila ipalabas ito. Baka matuluyan yung kaso lalo. Ano ho? Paalam muna. Madami pa akong gagawin. Maraming salamat sa inyo. Shiro Kansaki, Hil Obordo, Chiwan Squad, Maki Kwan, Cheryl Santa Maria, and sino pa ba nandyan? Yung mga gising pa, Miki Moto, Maki Kwan, Ultra Tito, sino pa? Wala na, okay na. Yung hindi ko nabanggit, baka si Ma'am Chris Rose nandyan, nakatulog lang. Shoutout sa inyong lahat. Paalam muna. Mamayang umaga, no? Sama-sama tayo dito. Panoorin natin yung mga vloggers.